Maingat kong inayos ang mga tableta sa maliit na lalagyan sa tabi ng mainit na tsaa ni Koji. Ito ang aking ritual sa loob ng 20 taon. Ang tiyaking maayos ang bawat detalye ng buhay ng aking asawa bago pa man siya magmulat ng mata. Ang bawat butil ng kanin sa kanyang almusal ay puno ng aking pagkalinga. Ang bawat tupi ng kanyang polo ay tanda ng aking pagsisikap na maging perpektong asawa. Sa umagang ito, espesyal ang lahat dahil ito ang araw na formal kong pipirmahan ang huling dokumento para sa aking pagdodona ng bato sa kanya. Ngunit bago ko pa man mailapag ang tray, narinig ko ang marahan. Ngunit matalas na boses ni Mama Remedios mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng veranda. Siguraduhin mo lang, Koji, na kapag nakuha na natin ang bato ng babaeng yan, ay agad mong ilalakad ang diborsyo. Hindi ko na matatagalan ang pagmumukha ni Keiko sa bahay na ito. Madiing sabi ng aking biyenan. Napatigil ang aking hininga. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Nanigas ang aking mga daliri sa gilid ng kahoy na tray habang naghihintay ng sagot mula sa lalaking ibinigay ko ang buong buhay ko. Huwag kang mainip, ma, sagot ni Koji. At ang boses niya ay walang bahid ng sakit na palagi niyang idinaraing sa akin. Konting tiis na lang. Kailangan ko munang maging malakas para sa amin ni Mika. Nakaka-stress na ring magpanggap na mahal ko pa ang boring na si Keiko gabi-gabi para lang makuha ang gusto ko. Pagkatapos ng operasyon, itatapon ko siya na parang basahan na hindi na kailangan. At ang bahay? Akin na yon, ma. Kasama sa plano ang lahat. Isang malamig na kuryente ang gumapang mula sa aking batok hanggang sa aking mga paa. Hindi ako makahinga, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang matinding pagkasuklam na ngayon ko lang naramdaman. Ang bawat sakripisyo ko, ang pag-aalaga ko sa kanya habang siya ay nagkakasakit, ang perang minana ko kay Papa na ipinangbayad sa mga utang niya, lahat pala, yon ay sangkap lamang sa isang lason na dahan-dahang ipinapainom sa akin. Keiko, iha? Nandyan ka na ba? Ang boses ni Mama Remedios ay biglang nagbago. Naging kasing tamis ng asukal habang papalapit siya sa pintuan. Kanina pa naghihintay ang asawa mo. Alam mo na, ma, kailangan niya ng lakas para sa pirmahan niyo mamaya. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at tila mga galamay ng isang hayop na handang sumakal. Hiha, napakalaki ng utang na loob namin sa'yo. Ang bait mong bata. Ikaw lang ang pag-asa ni Koji. Tumingin ako kay Koji na ngayon ay nakasandal sa kama. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na pagsusumamo. Love, kailangan na nating pirmahan ang consent form. Sabi ng doktor, lumalala na ang kondisyon ko. Please, gawin mo ito para sa kinabukasan nating dalawa. Tinitigan ko silang dalawa. Sa loob ng 20 taon, ang nakita ko ay isang pamilyang kailangan ng aking proteksyon. Pero ngayon, ang nakikita ko ay 2 buwetre na naghihintay na mamatay ako para lamunin ang aking laman. Ang aking puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging isang pirasong yelo, matigas, malamig, at hindi na kayang saktan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa loob ng aking isipan, gumuho ang imahe ng martir na asawa. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak, ay naging gasolina na nagpaalab sa isang bagong apoy sa aking dibdib. Hindi ako iiyak. Hindi ako magsusumamo. Opo, ma. Handa na ako. Ang aking tinig ay lumabas na kasing tulis ng isang labaha, bagaman nanatili ang aking mukha na walang emosyon. Kinuha ko ang tray at inilapag ito sa harap ni Koji. Mabuti naman, Keiko, sabi ni Koji, habang kinukuha ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na rito, love, para matapos na ang paghihirap natin. Kinuha ko ang panulat. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking mga daliri. Tumingin ako sa dokumento. Ang dokumentong magbibigay sa kanya ng karugtungang buhay gamit ang bahagi ng aking katawan
habang ang kapalit ay ang aking tuluyang pagkawasak. Bahagya akong numiti, isang ngunit-ngunit nakakakilabot na ngiti na hindi nila napansin. Hindi ko pinirmahan ang linya para sa operasyon. Sa halip, mabilis kong iginuhit ang isang mahabang guhit sa kabuuan ng papel, bago ito tinitigan ng diretsyo sa mga mata ni Koji. Bakit mo ginuhitan ng papel, Keiko? Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Koji. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa galit at kaba. Gusto mo ng pirma ko, Koji? Mahina kong sabi. Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng pang-anib. Ibibigay ko sa iyo ang pirma ko, pero hindi sa papel na ito. Binitawan ko ang panulat at tumayo ng tuwid. Ang aking balikat ay hindi na nakayuko sa pagod. Inilabas ko ang aking cellphone at mabilis na pinindot ang isang numero. Attorney Santian, Ituloy mo na ang plano. I-freeze ang lahat ng joint accounts na yon din at ihanda ang ejectment notice para sa bahay na ito. May mga basura akong kailangang ilabas sa lalong madaling panahon. Nalaglag ang panga ni Mama Remedios. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagkukunyari ay biglang naging hitsura ng isang taong nakakita ng multo. Si Koji naman ay napabalikwas. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo. Keiko, ano ang ibig sabihin nito? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Koji. Sinusubok ang abutin ng aking braso. Mabilis akong umiwas. Ang aking tingin ay tila isang hatol ng kamatayan. Tapos na ang pagpapanggap, Koji. Narinig ko ang lahat. Ang bato ko, hindi mo makukuha kahit ang isang piraso nito. At ang buhay mo? Bahala ang Diyos sa'yo. Dahil ako, tapos na akong maging tagapagligtas mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid nang hindi lumilingon. Rinig ko ang galit na sigaw ni Mama Remedios at ang pagmamakaawa ni Koji na nauwi sa isang malakas na ubo. Sa bawat hakbang ko palayo sa silid na yon, nararamdaman ko ang pagbigat ng bawat segundong lumilipas. Pagbaba ko sa sala, nakita ko ang isang hindi pamilyar na itim na sobre na nakasingit sa ilalim ng aming pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang selyo lamang na kulay ginto. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kamay, habang ang aking isipan ay tumatakbo sa mga susunod na hakbang ng aking paghihigante. Ang laman ng sobre ay isang litrato. Ang litrato ni Koji at Mika na pumasok sa isang gusali na pagmamay-ari ng aking pamilya. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang petsa sa likod nito. 7 taon na ang nakalilipas. 7 taon na nila akong niloloko. Ang pagtatraidor ay mas malalim pa sa inaakala ko. Tumayo si Mama Remedios sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang muka na kanina ay punong-puno ng pagkukunyari ay nabahira ng purong galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa akin. At ang kanyang boses ay naging parang matinis na hiyaw ng isang nagnangalit na hayop. Ano ang ibig sabihin nito, Keiko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo? Pagkatapos naming buksan ang pinto ng tahanang ito para sa isang ulilang gaya mo? Ang kanyang mga salita ay tila mga lason na pilit niyang isinusuka. Utang na loob mo ang bawat hininga mo sa pamilyang ito. Tumingin ako sa kanya, hindi kumukurap. Ang bawat salita niya tungkol sa utang na loob ay tila mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking panyo, ang panyong may burda ng pangalan ng aking yumaong ama, at dahan-dahang pinunasan ang pawis at ang mga huwad na luha sa kanyang pisingi. Ma, huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang stress ay hindi mabuti para sa inyong puso. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang tawag ko kay attorney? Isang babala lang yon. Gusto ko lang siguraduhin na alam nyo kung sino ang may hawak ng mga susi sa kahariang ito. Sandaling napatigil ang kanyang paghiyaw. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ito ang laro na kailangan kong ituloy. Ang pagpapanatili sa kanila sa gitna ng takot at pag-asa. Hanggang sa mahulog sila sa sarili nilang bitag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Koji mula sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay mahina,
ngunit puno ng hinala. Keiko, huwag mo kaming takutin ng ganito. Mahal mo ako, 'di ba? Gagawin mo ang lahat para sa akin. Lumingon ako sa kanya. Ang lalaking ito, na 7 taon na palang may kinalaman sa ibang babae, habang ako ay nagpapakapagod sa pagpapatakbo ng aming kumpanya. Numiti ako ng tipid, isang meeting hindi umabot sa aking mga mata. Siyempre, Koji, mahal kita. Ang pagsisinungaling ay naging kasing dali na ng paghinga. Pero kailangan ko ring protektahan ang sarili ko. Ayaw niyo naman siguro na ang asawa niyo ay walang matira sa sarili pagkatapos ng operasyon, di ba? Magpahinga ka na. May pupuntahan lang ako sa opisina. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumabas ako ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang tunog ng aking sapatos ay naging ritmo ng aking paghihiganti. Matigas, determinado, at walang puknat. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa Makati. Ang bawat gusali na aking nadadaanan ay tila mga saksi sa aking pananahimik sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay tapos na. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Santillan, bumukas ang pinto bago ko pa man ito katukin. Ang amoy ng lumang papel at kape ay bumate sa akin. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng katotohanan at hustisya. Keiko, salamat at nakarating ka, sabi ni Attorney Santillan habang iniaabot ang isang makapal na folder. Tama ang hinala mo. Hindi lang basta paglulustay ng pera ang ginagawa ni Koji. Naupo ako sa harap ng kanyang mesa. Ang aking likod ay nanatiling tuwid, tila isang arkitektong tinitingnan ang plano ng isang gusale bago ito gibain. Ano pa ang nakuha niyo, attorney? Tanong ko. Koji has been funneling funds into a dummy corporation under the name MB Enterprises. Micah Belmonte. 7 taon na itong nangyayari, pero may mas malala pa, Keiko. Huminto siya sandali at tiningnan ako na may halong awa. Ang hiling niyang operasyon, ang pagmamadali na makuha ang bato mo, hindi lang ito dahil sa lumalala niyang sakit. May mga utang siya sa mga taong hindi dapat kinakalaban. Ginamit niya ang kumpanya niyo bilang collateral. At ngayon, ang tanging paraan para mabayaran niya ang mga iyon ay an insurance policy na kinuha niya para sa iyo. Isang policy na magiging valid lang kung magkakaroon ng komplikasyon sa iyong operasyon. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa sakit ng puso. Ito ay ang huling bakas ng aking pagkatao na dati ay naniniwala sa pag-ibig, na ngayon ay tuluyan ng naging abo. Nais niya akong mamatay sa mesa ng operasyon para lamang mabayaran ang kanyang mga utang at makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Kaya pala ganoon siya kadesperado, bulong ko. Gusto niya akong gawing alay para sa kanyang mga kasalanan. Anong plano mo, Keiko? Maari na nating isampa ang kaso ngayon din, tanong ni attorney. Hindi, attorney. Masyadong madali ang kulungan para sa kanya. Tumayo ako at tiningnan ang tanawin ng lungsod mula sa bintana. Gusto ko siyang makitang mawala ng lahat, dignidad, pera, at ang mismong pag-asang mabuhay. Gusto ko siyang makitang humihingi ng tulong sa mga taong tinraidor niya. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ng isang mensahe mula kay Koji. Love, sorry kanina. Nag-alala lang ako. Please, bumalik ka na. May sorpresa ako sa iyo. Surprise! Pag-uulit ko sa salitang yon nang may halong pait. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking sorpresa sa buhay niya. Attorney, kailangan nating hanapin ang whistleblower sa loob ng kumpanya. Alam kong may isang tao roon na hindi sang-ayon sa ginagawa ni Koji. At kailangan nating bantayan si Mika. Sigurado akong siya ang may hawak ng mga orihinal na dokumento ng MB Enterprises. Nakadeploy na ang mga tao ko, Keiko. Pero mag-iingat ka sa bahay na yon. Mapanganib na sila ngayon dahil alam nilang nagsisimula ka ng lumaban, babala ni Attorney Santillan. Huwag kayong mag-alala, attorney. Ang bahay na yon ay akin. Ang perang ginagastos nila ay akin. Ang hangin na hininga nila
ay dahil sa akin. Sabi ko habang isinusuot ang aking salamin. Sa loob ng 20 taon, ako ang naging pundasyon nila. Ngayon, panuurin niyo kung paano ko gigibayin ang pundasyong yon nang walang naiuwang bakas. Paglabas ko ng opisina, ang sikat ng araw ay tila naging kasing tulis ng mga kutsilyo. Hindi ako natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may mawawala. At ako? Wala na akong natitirang anuman, kundi ang aking galit at ang aking talino. Bago ako sumakay sa sasakyan, may napansin akong isang itim na van na nakaparada sa tapat ng gusali. Nakita ko ang isang babaeng may suot na malaking sombrero at itim na salamin. Mika. Nakatingin siya sa akin nang may halong pangumutya. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na puno ng pangako ng isang madugong labanan. Hindi ko siya kailangang sugurin. Hahayaan ko siyang maniwala na siya ang nananalo. Hanggang sa ang mismong lupang kinatatayuan niya ay maglaho. Habang nagmamaneho ako pabalik sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang lungsod ay tila naghihintay sa susunod na kabanata ng aking kwento. Pagdating ko sa pintuan ng aming tahanan, narinig ko ang mahinang usapan sa loob. Huminto ako sandali para makinig. Sigurado ka bang hindi niya alam ang tungkol sa insurance? Boses ni Mama Remedios ang narinig ko. Hindi siya maghihinalama. Masyado siyang martir para isipin yon. Bukas, pagkatapos ng pirmahan, wala na tayong problema. Sagot ni Koji. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hinihit ko ang doorknob at pumasok ng may malapad na ngiti. Nandito na ako! Nakabili ako ng paborito mong prutas, Koji. Ang kanilang mga mukha ay agad na nagbago. Bumalik sa kanilang mga wad na maskara. Ngunit sa likod ng aking mga mata, alam ko na ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay hiram na lamang. Tahimik ang bawat sulok ng aming tahanan. Isang katahimik ang tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng nakatitig sa akin. Ang dati niyang maamang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kislap. Tila isang talim na dumaan sa apoy at yelo. Isinuot ko ang aking itim na trench coat at kinuha ang susi ng sasakyan. May isang anino akong kailangang harapin, isang aninong matagal nang nagpapasasa sa perang pinaghirapan ko. Nagmaneho ako patungo sa isang mamahaling cafe sa Bonifacio Global City. Doon, sa isang sulok na malayo sa maraming tao, nakita ko siya. Si Mika. Suot niya ang isang matingkad na pulang dress na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang bawat alahas na suot niya, ang kwintas, ang pulseras, ay pamilyar sa akin. Alam ko ang bawat detalye ng mga iyon dahil ako ang bumili ng mga iyon para sa aking sarili. Bago ko nadiskubreng nawawala ang mga ito sa aking vault. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa tapat niya nang hindi naghihintay ng paanyaya. Sandaling natigilan si Mika. Ang kanyang kamay na may hawak na tasa ng kape ay bahagyan ng hinig, ngunit agad siyang nakabawi. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Keiko, what a surprise! I didn't know you frequented places like this. Akala ko, mas gusto mo sa kusina, nagluluto para sa asawa ko. Sabi ni Mika, at ang diin sa salitang asawa ko ay tila isang sampal na sinadya niyan itama sa akin. Mika, huwag nating sayangin ang oras sa mga gasgas na linya ng isang kabit. Mahina akong sagot. Ang aking tinig ay nanatiling pantay at walang emosyon. Gusto ko lang makita ng malapitan ang babaeng mas mahalaga pa sa bato ko. Hinawakan ni Mika ang kanyang tiyan. Isang galaw na tila nagpapahiwatig ng isang lihim. Kung alam mo lang, Keiko, Koji is doing all of this for us. Para sa magiging anak namin. Hindi niya kailangan ng isang asawang kasing tigas ng bato. He needs someone soft. Someone who understands his needs. Tumitig ako sa kanyang tiyan. Alam ko ang laro niya. Ang pagpapanggap na buntis para lalong makuha ang loob ni Koji at para lalong madiin ang aking pagkabigo bilang isang babaeng hindi biniyayaan ng anak.
Ngunit sa halip na masaktan, isang matinding pandidiri ang naramdaman ko. Bagay sa iyo ang kulay pula, Mika. Kulay ng babala, sabi ko habang tumatayo. Enjoy your coffee. Siguraduhin mong malalasahan mo ang bawat patak niyan dahil baka yan na ang huling mamahaling kape na maiinom mo gamit ang pera ko. Umalis ako sa cafe nang hindi nililingon ang kanyang nagtataka at galit na mukha. Ngunit ang totoong labanan ay naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Pagpasok ko sa aming silid, bumungad sa akin ang isang tanawing nagpabilis ng tibok ng aking puso sa galit. Si Mama Remedios ay nakatayo sa harap ng aking dressing table. Ang aking jewelry box ay nakabukas at ang mga kamay niya ay puno ng mga alahas na minana ko pa sa aking yumaong ama. Ma, anong ginagawa niyo sa mga gamit ko? Tanong ko. Ang aking boses ay naging kasing pait ng abdo. Bahagyang nagulat ang matanda, ngunit mabilis niyang itinago ang mga alahas sa kanyang bulsa at hinarap ako ng may kasinungalingan sa kanyang mga mata. Keiko, iha! Akala ko ay hindi ka agad babalik. Tinitingnan ko lang kung maayos pa ang mga ito. Sayang naman kung nakatago lang, di ba? Balak ko sanang ipasuri ang halaga nito para makadagdag sa pambayad sa doktor ni Koji. Para kay Koji o para sa luho ni Mika? Madiin kong tanong. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hiyaw ni Remedios. Ang kanyang muka ay naging parang isang maskara ng kasamaan. Sa dami ng kasalanan mo sa anak ko dahil sa kawalan mo ng anak, kulang pa ang lahat ng alahas na ito. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa pagtitiis ni Koji sa'yo. Sa loob ng 20 taon, huminga ako ng malalim. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala ng balak magparaya. Sige po, Ma. Kung iyan ang tingin nyo, kunin nyo ang lahat, sabi ko. Ang aking muka ay tila isang pader na walang pintuan. Pero tandaan nyo ang sandaling ito. Tandaan nyo ang bawat piraso ng gintong kinuha nyo. Dahil bawat isa niyan ay may katapat na halaga na sisingilin ko sa inyo balang araw. Nakalabas ang matanda na parang isang nagwaging magnanakaw. Dala ang mga alahas na hindi niya alam ay pinalitan ko na ng mga dekalidad na imitasyon. Ilang linggo na ang nakalilipas bago ko pa man sila hinarap. Ang mga orihinal ay ligtas na nakalagay sa isang vault sa bangko na tanging ako lang ang may access. Gabi na nang dumating si Koji at ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsusumamo. Lumapit siya sa akin at pilit na kinuha ang aking kamay. Ang kanyang hininga ay amoy alak at ang pabango ni Mika ay pilit na kumakapit sa kanyang damit. Love, handa na ang lahat para sa operasyon bukas. Sabi ng doktor, kailangan na nating magmadali. Huwag kang mag-alala. After this, we will have a new life. Magbabago ang lahat, pangako. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makuha ang insurance na akala niya ay mapupunta sa kanya. Oo, Koji. Magbabago ang lahat. Sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang pisingi. Hindi mo alam kung gaano ako kasabik na dumating ang bukas. Nang makatulog si Koji, kinuha ko ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Gamit ang fingerprint niya, habang siya ay mahimbing na natutulog, binuksan ko ang kanyang mga mensahe. Isang mensahe ang nakakuha ng aking atensyon mula sa isang hindi kilalang numero. The loan sharks are losing patience, Koji. Kapag hindi pumasok ang pera mula sa insurance policy ni Keiko sa loob ng 2 araw, hindi lang bato ang kukunin namin sa'yo. Sisiguraduhin naming magiging bangkay ka bago pa man dumating ang susunod na linggo. Nabitawan ko ang cellphone sa kama. Ang bawat piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Ang operasyon ay hindi lamang para sa kanyang kalusugan, kundi para sa kanyang kaligtasan mula sa mga taong pinagkakautangan niya. At ang buhay ko ang itinakda niyang pambayad. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ako natinag. Bukas, sa harap ng lahat, sisiguraduhin kong ang tanging mamatay
ay ang kanilang mga ambisyon at ang kanilang kalayaan. Maliwanag ang buong kabahayan, punong-puno ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon, na tila ba may isang masayang pagdiriwang na nagaganap. Ngunit para sa akin, ang bawat disenyo ay tila mga palamuti sa isang kabaong. Ito ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. 2 dekada ng aking katapatan na sinuklian nila ng kataksilan. Ang bawat bisitang dumating, ang mga kamag-anak ni Koji na matagal lang nakikinabang sa aking yaman, ay narito upang saksihan ang aking dakilang sakripisyo. Sa gitna ng hapagkainan, nakahain ang paboritong kare-kare ni Papa. Ang amoy ng mani at bagoong ay nagdala sa akin ng mga alaala ng isang panahong ituro niya sa akin ang halaga ng paninindigan. Hinawakan ko ang sandok at dahan-dahang nilagyan ang pinggan ni Mama Remedios at Koji. Pinapanood ko silang kumain ng may ganang-gana, tila mga hayop na walang kabusugan habang nilalamon ang huling bakas ng aking pagkatao. Mga kaibigan, mga kamag-anak, tumayo si Mama Remedios, itinaas ang kanyang baso ng alak, habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 20 taon ni na Koji at Keiko. Ipinagdiriwang din natin ang kabutihan ng puso ng aking manugang. Bukas, ibibigay ni Keiko ang pinakamalaking regalo sa aking anak, ang kanyang bato. Isang patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga papuri nila ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa aking pandinig. Tumingin sa akin si Koji, ang kanyang mga mata ay puno ng wad na luha habang hinahawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Salamat, love. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bulong niya. Sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Tumayo ako, dahan-dahang binawi ang aking kamay, at hinarap ang mga bisita. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin, naghihintay ng mga salita ng isang martir. Salamat sa inyong lahat, simula ko. Ang aking tinig ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing lamig ng gabi. 20 taon na ang nakalipas mula nang pumasok ako sa pamilyang ito. Marami akong ibinigay, oras, pagod, at pati na ang mga pangarap ko. Bukas, ibibigay ko ang huling bagay na hinihingi nila sa akin. Sinasabi niyo na ito ay sakripisyo ng pag-ibig. Ngunit para sa akin, ito ay isang pagtatapos. Ang pagtatapos ng aking pagiging bulag. Nakita ko ang pagkunot ng no ni Koji at ang bahagyang pagpilit ng ngiti ni Remedios. Hindi nila maintindihan ang lalim ng aking mga salita. Ngunit ramdam nila ang kakaibang bigat sa hangin. Bago pa man ako makapagpatuloy, biglang napahawak si Koji sa kanyang dibdib. Ang kanyang baso ay nahulog sa sahig, at ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagsimula siyang humingal. Ang kanyang muka ay namula at dahan-dahang naging kulay ube. Koji! Anak! Hiyaw ni Remedios, mabilis na lumapit sa kanyang anak. Keiko, anong tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ang asawa mo. Tumawag kayo ng ambulansya. Tiningnan ko si Koji. Alam ko ang kanyang mga galaw. Alam ko kung kailan siya totoong nasasaktan at kung kailan siya umaarte para lamang makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang atake ay napaka-eksakto sa oras. Isang desperadong paraan upang putulin ang aking pagsasalita at pilitin akong magmadali sa operasyon. Habang nagkakagulo ang mga tao, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Huwag kang magtiwala sa doktor na kinuha ni Koji. Ang lahat ay nakaplano na. Nanatili akong nakatayo, tila isang rebulto sa gitna ng kaguluhan. Nilapitan ko si Koji, na ngayon ay nakahiga na sa sahig habang pilit na humihingi ng hangin. Yumuko ako ng bahagya, sapat na para tanging siya lang ang makarinig ng aking sasabihin. Ang galing mong umarte, Koji, pero kulang pang drama mo. Bulong ko. Keiko,
Tulong? Nauutan niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Tumayo ako at humarap kay Remedios, na ngayon ay umiiyak na ng malakas sa harap ng mga kamag-anak. Ma, tatawag ako ng ambulansya. Pero bago tayo pumunta sa ospital, may kailangan munang pirmahan si Koji. Ano? Mayon mo pa iisipin ang mga papel? Mamamatay na ang anak ko! Hiyaw ng matanda. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag. Isang dokumentong inihanda namin ni Attorney Santillan. Ito ay isang asset transfer agreement sa ilalim ng rereserbang karapatan. Kung gusto nyo na ituloy ko ang operasyon bukas sa kabila ng panganib sa buhay ko, kailangang ilipat ni Koji ang lahat ng kanyang share sa kumpanya at ang titulo ng lupang ito sa pangalan ko bilang garantiya para sa aking kinabukasan kung may mangyari man sa akin. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Remedios. Mas mabaliw kayo kung hahayaan ko siyang mamatay ngayon nang wala akong nakukuha, di ba? Sagot ko ng may kasamang malamig na ngiti. Pirma o hayaan nating matapos ang gabi na ito na may bangkay sa gitna ng sala? Nagkatinginan ng mag-ina. Nakita ko ang pagtatagpo ng kamilang takot at kasakiman. Sa huli, kinuha ni Koji ang panulat ng may nanginginig na kamay. Pilit na pinirmahan ang dokumento sa gitna ng kanyang paghihingalo. Kinuha ko ang papel, tiningnan ang kanyang pirma, at dahan-dahang itinupi ito. Sige na, tumawag na kayo ng ambulansya. Handa na akong ibigay ang gusto nyo. Dahil alam ko na, pagkatapos nito, wala na kayong matitira, kahit ano. Habang dinadala si Koji palabas ng bahay, nanatili ako sa hapagkainan. Tinitingnan ang mga tira-tirang pagkain at ang mga basag na bubog sa sahig. Ang piyesta ng mga ganid ay tapos na. Bukas, ang tunay na paniningil ay magsisimula na sa loob ng malamig na silid ng ospital. Mabigat ang amoy ng antiseptiko sa loob ng pribadong silid ng ospital. Isang amoy na tila pilit na nagtatakip sa mabulok na katotohanan ng aming pagsasama. Nakahiga si Koji sa kama. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa iba't ibang tubo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Ang bawat tibok ng heart monitor ay lumiliha ng isang monotonous na ritmo sa katahimikan ng gabi. Tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ng aking pagtitiis. Love, lumapit ka rito. Mahinang tawag ni Koji. Ang kanyang boses ay puno ng malambing na tono na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa aking buong katawan. Tila may mga uod na gumagapang sa aking braso. Ngunit pinanatili ko ang aking mukha na payapa. Ito ang kanyang huling sandata. Ang gamitin ang kanyang karisma upang masiguradong hindi ako atras sa operasyon bukas. Salamat sa pagpirma ng mga papel kanina. Alam mo namang para sa atin din ang lahat ng iyon, di ba? Kapag nakuha ko na ang yaman ni Papa, wala na tayong magiging problema. Magbabakasyon tayo sa kung saan mo gusto, bulong niya, bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisingi. Isang halik na tila lason ang dahan-dahan niyang idinampi sa aking no. I love you, Keiko. Hinding-hindi kita iiwan. Alam ko, Koji. Alam ko kung gaano kalalim ang plano mo para sa akin. Sagot ko ng may double meaning na hindi niya napansin. Nang sa wakas ay makatulog siya dahil sa epekto ng gamot, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Gamit ang kanyang hinlalaki, binuksan ko ang security lock ng device. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha, tila isang multo sa gitna ng dilim. Agad kong hinanap ang folder na binanggit sa mensahe ng whistleblower. Doon ko nakita ang file na may pamagat na Project New Life. Habang binubuksan ko ang bawat dokumento, ang aking puso ay tila naging isang piraso ng uling. Tuyo, maetim, at wala nang nararamdaman. May mga scan copies ng plane tickets patungong Vancouver, Canada, sa pangalan ni Koji at Micah Belmonte.
Ang petsa ng pagalis? 2 linggo matapos ang itinakdang operasyon ko, may mga litrato rin ng isang marangyang condo unit na nakapangalan na kay Mika. At ang pinakamasakit sa lahat, isang draft ng legal separation at petition for nullity of marriage na nakahandang isampa habang ako ay nagpapagaling pa mula sa pagtanggal ng aking bato. O mas malala, kung hindi man ako magising sa mesa ng operasyon. 20 taon para sa isang plane ticket na hindi ako kasama. Bulong ko sa hangin. Nakita ko rin ang mga palitan ng mensahe nila ni Mika. Mika, sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Baka mamaya ay hindi siya pumirma. Koji, don't worry baby. Konting grama lang at konting laming. Susunod na ang martir na yan. Pagkatapos ng surgery, diretso na tayo sa airport. Hayaan nating mabulok ang matandang Remedios dito kasama ang tuyot niyang manugang. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pait at katusuhan. Hindi lang pala ako ang tatraydurin ni Koji. Pati ang sarili niyang ina ay balak niyang iwanan kapag nakuha na niya ang pera. Ang kasakiman ng lalaking ito ay walang hangganan. Tiningnan ko si Koji na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay tila napaka-inosente, ngunit sa likod nito ay isang demonyong handang kumain ng sarili niyang pamilya. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko at pinikturan ang lahat ng ebidensya sa screen ng kanyang phone. Bago ko ibalik ang cellphone niya, may isang bagay akong ginawa. Nag-compose ako ng isang mensahe para kay Mika gamit ang account ni Koji. Bukit bukas, huling gabi na natin sa impyernong ito. Magkita tayo sa tapat ng chapel ng ospital bago mag-8 ng umaga. May ibibigay akong sorpresa sa iyo. Ipinadala ko ang mensahe at mabilis na binura ang trail. Ibinalik ko ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan nang walang anumang tunog. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng ospital. Mula sa itaas, nakikita ko ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituin sa gitna ng kadiliman. Ang hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ay malamig, ngunit ang aking dugo ay kumukulo sa pananabik. Bukas, hindi lang ang operasyon ang magaganap. Bukas, pagtatagpuin ko ang lahat ng mga traidor sa isang lugar. Ang Project New Life ni Koji ay magiging isang malaking bangungot na hindi niya kailanman malilimutan. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan naroon ang aking malusog na bato. Huwag kang mag-alala, bulong ko sa aking sarili. Hinding-hindi kita ibibigay sa isang halimaw. Ang katahimikan sa silid ay muling binalot ng tunog ng monitor. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat tiktak ay tila isang countdown sa pagsabog ng lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Wala nang luhang papatak. Wala nang pag-aalinlangan. Ang Keiko na kilala nila ay patay na, at ang babaeng nakatayo rito ay ang kanilang magiging pinakamalalang hatol. Ang huling gabi bago ang nakatagdang operasyon ay tila isang mahaba at madilim na panaginip. Ang hangin sa loob ng ospital ay tuyot at malamig. Ngunit sa labas, ang langit ay binabalot ng makapal na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Hindi ito takot para sa aking buhay. Ito ay ang matinding pananabik para sa pagsikat ng araw na magtatapos sa 2 dekada ng aking pagkaalipin. Pumasok si Mama Remedios sa silid, bitbit ang isang maliit na mangkok ng sabaw at isang kulay pilak na rosaryo. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na kabanalan. Ang mga mata ay namumula, tila ba buong araw siyang nagdadasal para sa aming kaligtasan. Hiha, uminom ka muna nito. Malambing niyang sabi habang inilalapag ang pagkain sa aking bedside table. At heto, hawakan mo ang rosaryong ito. Pinagpala ito sa simbahan. Makakatulong ito para maging maayos ang lahat bukas. Napakabuti mong manugang, Keiko. Hinding-hindi ka pababayaan ng langit. Tinanggap ko ang rosaryo. Ang bawat butil nito ay malamig sa aking palad. Tila ba sumisimbolo sa bawat luhang inaksaya ko sa pamilyang ito. Tiningnan ko ang matanda, at sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng galit.
kundi isang malalim na pagkaawa. Paano nagagawang sambitin ng isang tao ang pangalan ng Diyos habang nagpaplano ng kamatayan ng kapwa? Salamat, Ma. Alam ko pong maayos ang magiging resulta nito. Lahat tayo ay makakakuha ng nararapat para sa atin. Sagot ko nang may banayad na ni Iti. Nang makaalis siya, humingi ako ng pahintulot sa nurse na makauwi sandali upang kumuha ng ilang mahahalagang gamit. Sa loob ng aming bahay, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Dumiretso ako sa library ni Koji at pinuksan ang kanyang safe. Alam ko ang kombinasyon dahil sa aking pagmamanman noong nakaraang gabi. Ang aking mga daliri ay matatag. Walang panginginig habang kinukuha ko ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga stock certificates. Mabilis ko itong pinalitan ng mga dekalidad na peking dokumento na ipinagawa ko kay Attorney Santillan. Ang mga papel na ito, na akala ni Koji ay magiging pasaporte nila patungong Canada, ay magiging mitsa ng kanilang tuluyang pagbagsak. Bago ako bumalik sa ospital, dumaan ako sa puntod ni Papa. Ang amoy ng basang lupa at mga sariwang bulaklak ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Doon, sa harap ng kanyang himlayan, naalala ko ang huli niyang bilin. Keiko, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Ang tunay na lakas ay nasa pag-alam kung kailan ka dapat tumayo para sa iyong sarili. Papa, gabayan niyo po ako bukas. Ibabalik ko ang karangalan ng pangalang ibinigay niyo sa akin. Bulong ko sa hangin. Pagbalik ko sa ospital, inilabas ko ang tanging litrato ng aming kasal na dinala ko. Tiningnan ko ang mukha ng 2 taong nasa larawan. Isang babaeng puno ng pag-asa at isang lalaking puno ng kasinungalingan. Kinuha ko ang aking lighter at sinilaban ang isang sulok ng litrato. Pinanood ko ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa aming mga mukha. Ang usok ay pumailan lang sa hangin. Tila ba inililipad ang huling bakas ng aking pagmamahal? Ang amoy ng nasunog na papel ay nagsilbing simbolo ng aking tuluyang paglaya. Isang tawag ang dumating mula kay Attorney Santillan. Keiko, handa na ang lahat. May isang misteryosong investor na nagsimula na ring bumili ng mga natitirang stocks ni Koji sa palengke. Hindi ko pa matukoy kung sino, pero mukhang hindi siya panig sa asawa mo. Hayaan mo siya, attorney. Basta siguraduhin mong ang lahat ng hawak ko ay legal at hindi nila mahahabol. Sagot ko habang nakatingin sa monitor ni Koji na mahimbing na natutulog. 5:00 ng umaga. Ang langit ay nagsisimulang magkaroon ng kulay rosas at kahel. Habang inihahanda ko ang aking sarili para sa operasyon, bumukas ang pinto ng aking silid. Hindi si Remedios o ang nurse ang pumasok. Si Mika. Suot niya ang isang mamahaling puting bestido. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan at pangungutya. Lumapit siya sa aking kama at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Tila ba isa lamang akong produkto na binili niya sa palengke? Good morning, Keiko. Ready na ba ang kidney ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Salamat ha. Dahil sa iyo, magiging masaya na kaming 3 ni Koji at ng baby namin. Don't worry, aalagaan ko ang asawa mo. At ang lahat ng perang mawawala sa iyo. You can die in peace now. Nanatili akong nakahiga. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kaba. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Mika, siguraduhin mong malaki ang bag na dala mo bukas, mahina kong sabi. Dahil marami kang kailangang bigpitin kapag lumabas ka sa ospital na ito. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang tanong niya. Ngunit bago pa man ako makasagot, pumasok na ang mga nurse upang ihanda ako para sa operasyon. Habang itinutulak ang aking stretcher palabas ng silid, nakita ko ang huling sulyap ni Mika. Isang sulyap na puno ng pagtataka. Hindi alam na ang bawat hakbang na ginagawa niya ay patungo sa sarili niyang kapahamakan. Ang puting ilaw sa loob ng silid operasyon ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa akin.
Ang bawat kagamitang medical na nakahilera ay naglalabas ng malamig na kislap, tila mga kasangkapan para sa isang sakripisyo. Nakahiga ako sa stretcher. Nararamdaman ang lamig ng bakal sa aking likuran habang unti-unting itinutulak patungo sa gitna ng silid. Sa gilid ko, nakahiga rin si Koji. Nakasuot na siya ng asul na gown. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng panghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Sa kabilang gako naman ay si Mama Remedios na nakasuot pa ng face mask, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang katuwaan. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay nakuha na nila ang huling piraso ng aking pagkatao. Keiko, iha, matulog ka na. Pagising mo, maayos na ang lahat. Bulong ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkalinga. Lumapat ang doktor na kinuha ni Koji, si Dr. Ariola. Hawak niya ang isang hiringgilya na may lamang pampatulog. Tumingin siya kay Koji at bahagyang tumango, isang lihim na senyales na tanging ang mga magkakasabwat lamang ang nakakaalam. Magsisimula na tayo, sabi ni Dr. Ariola. Ngunit bago pa man niya maiturok ang karayom sa aking braso, dahan-dahan akong bumangon mula sa stretcher. Ang aking pagkilos ay kalmado. Walang panghinginig. Tila ba nagising lamang ako mula sa isang maikling pagkakaidlip. Nagulap ang lahat. Ang nurse na nasa tabi ko ay napaurong, at si Dr. Ariola ay nabitawan ang cotton ball na hawak niya. Anong ginagawa mo, Keiko? Humiga ka! Delikado ang ginagawa mo! Sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay mabilis na nabahiran ng kaba. Hindi pa ako handang matulog, Koji. Lalo na't napakaganda ng palabas na inihanda niyo para sa akin. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Eksakto sa sandaling yon. Bumukas ang pinto ng operating room ng may malakas na puwersa. Hindi mga doktor o nurse ang pumasok, kundi si Attorney Santillan kasama ang 2 opisyal mula sa Philippine Medical Board at 3 pulis na nakauniporme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw, tila isang hatol na hindi na mababawi. Dr. Ariola, itigil mo ang lahat ng ito. Madiing sabi ng kinatawan mula sa medical board. Mayroon kaming ebidensya ng illegal na transaksyon at coercion para sa operasyong ito. Ang lisensya mo ay sinususpinde na simula sa segundong ito. Namutla si Dr. Ariola. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at hindi siya makapagsalita. Si Mama Remedios naman ay mabilis na sumigaw. Sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Anong kaguluhan ito? Ang anak ko ay mamamatay na. Keiko, ano itong ginawa mo? Traidor ka. Hiyaw ng matanda. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang traidor ay ang taong nagnanakaw ng organ ng iba para pambayad sa utang ng anak niya, ma. Ang traidor ay ang taong nanalangin para mamatay ang sariling manugang para sa insurance money. Hinarap ko si Koji, na ngayon ay pilit na bumabangon. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkalito. Koji, alam ko ang tungkol sa Project New Life. Alam ko ang tungkol kay Mika. At alam ko na, balak mo akong iwanan matapos mong makuha ang gusto mo. Keiko, love, pakinggan mo ako. Mali ang iniisip mo. Pagsusumamo ni Koji, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Huwag mo na akong tawaging love, dahil bawat bikas mo niyan ay nakakasuka. Sabi ko, habang kinukuha ang isang itim na folder mula kay Attorney Santillan. Inihagis ko ito sa ibabaw ng kanyang kama. Heto ang mga dokumento. Ang lahat ng joint accounts natin ay naka-freeze na. Ang kumpanya? Nag-file na ako ng kasong estafa laban sa iyo dahil sa pag-funnel ng pera sa MB Enterprises. Kinuha ko ang isa pang papel, ang pinaka-importante sa lahat. Ang petition for annulment at ang formal na pagbawi ng aking pirma sa lahat ng medical documents. Hindi mo makukuha ang batuko, Koji. Hinding-hindi. Ang aking tinig ay kasing tigas ng semento. At dahil ang operasyong ito ay illegal,
Kailangan mong humanap ng ibang paraan para mabuhay. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo ng lakas para harapin ang mga kasong isasampa ko sa'yo. Keiko, hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa mo ako. Hiyaw ni Koji habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis. Asawa mo lang ako sa papel, Koji. Pero simula ngayong araw, isa ka na lamang estranjero na nagtangkang pumatay sa akin. Sagot ko habang dahan-dahang bumababa mula sa stretcher. Naglakad ako palabas ng silid operasyon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Rinig ko ang mga sigaw ng pagmumura ni Remedios at ang pagmamakaawa ni Koji na unti-unting humihina habang lumalayo ako. Ang hangin sa labas ng silid ay masarap lang hapin. Malinis, malaya, at walang bahid ng lason ng kanilang mga kasinungalingan. Pagdating ko sa pasilyo, nakita ko si Mika na nakatayo malapit sa chapel, naghihintay ng balita. Nang makita niya ako na naglalakad ng maayos, nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang kanyang mamahaling bag. Gumiti ako sa kanya nang may kasamang matinding pangungutya. Wala na ang asawa mo, Mika. At wala na rin ang perang inaasahan mo. Ang tanging natira sa'yo ay ang mga peking alahas na ibinigay ni Remedios. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang muka ay naging parang abo sa putla. Tumunoy ako sa paglalakad patungo sa exit ng ospital. Sa malayo, narinig ko ang malakas na tunog ng cuckoo clock mula sa lobby. Tila naghuhudyat na ang oras ng aking pagdurusa ay tapos na at ang oras ng kanilang pagbabayad ay nagsisimula pa lamang. Ang ingay ng mga sapatos at ang palahaw ni Mama Remedios ay bumabalot sa pasilyo ng ospital, isang tunog na tila nagmumula sa isang hayop na nasugatan at nawalan ng bait. Sinubukan niyang sugurin ako. Ang kanyang mga kuko ay nakalabas na tila ba nais niyang kalmutin ang aking mukha, ngunit mabilis siyang nahawakan ng 2 security guard. Ang kanyang marangyang suot ay nagusot at ang kanyang ayos ay tuluyan ng nasira, isang malinaw na larawan ng isang babaeng nawalan ng kapangyarihan. Hayop ka, Keiko. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, ganito ang igaganti mo? Hiyaw ni Remedios. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa galit. Tumigil ako sa paglalakad at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang aking mukha ay nanatiling blangko. Walang kahit anong emosyon na pwedeng gamitin laban sa akin. Ang bawat bagsak ng aking pananalita ay tila mga patak ng yelo na tumatama sa mainit na semento. Ang utang na loob, Ma, ay hindi binabayaran ng buhay. At lalong hindi ito pwedeng gamiting dahilan para pagnakawan mo ako sa loob ng 20 taon. Mahina kong sabi. Sapat na para lalong magnyit-nyit ang kanyang mga ngipin. Anong pagnanakaw ang sinasabi mo? Lahat ng meron ka ay dahil sa anak ko. Sagot niya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nagkakamali kayo. Ang bahay na tinutuluyan nyo, kay Papa yon. At ngayong araw, ang ejectment notice ay formal lang na iserve sa inyong gate. May 3 oras kayo para kunin ang mga damit nyo bago tuluyang ipadlock ang buong property. Huwag niyo na ring subukang kunin ang mga gamit sa loob. Ang lahat ng yon ay naka-inventory na bilang pambayad sa mga perang kinuha ni Koji sa kumpanya. Literal, napaatras ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ngunit hindi pa ako tapos. May isa pang huling sorpresa na inihanda ko para sa kanya. At Ma, tungkol doon sa mga alahas na kinuha niyo sa dressing table ko nung 1 linggo? Lumapit ako sa kanya ng bahagya, bumubulong ng may halong pangungutya. Ang mga orihinal na alahas ni Papa ay matagal nang nasa bank vault. Ang mga kinuha niyo ay mga high-quality fakes na ipinagawa ko sa Binondo. Balita ko, naibenta niyo na ang mga iyon sa mga kaibigan niyong dunya. Siguraduhin niyong handa ang mga abogado niyo dahil siguradong magsasampa sila ng kasong fraud laban sa inyo kapag nalaman nilang tanso lang ang ibinenta niyo sa halagang milyon. Nabitawan ni Remedios ang kanyang pitaka sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging parang abo sa putla. Ang kanyang labi ay nanginghinig, ngunit walang salitang lumalabas.
Ang toreng buhangin na binuo nila sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahan ng guguho sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng silid operasyon, rinig ko ang mga doktor na nagmamadaling asikasuhin si Koji. Ang stress at ang biglang pagtaas ng presyon ng kanyang dugo ay nadulot ng komplikasyon. Ngunit wala na akong pakialam. Hindi na ako ang kanyang tagapagligtas. Ang bawat ungol niya ng sakit ay hindi na umaabot sa aking pandinig bilang isang asawa, kundi bilang isang estrangerong nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Naglakad ako palabas ng ospital patungo sa parking lot. Habang papalapit ako sa aking sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa bangko. Good afternoon, Miss Keiko. This is to confirm that the temporary restraining order for your joint accounts with Mr. Koji has been implemented. Any attempt to withdraw or transfer funds is now blocked. Sabi ng boses sa kabilang linya. Salamat, maikli kong sagot. Pagupo ko sa driver's seat. Kinuha ko ang susi ng bahay mula sa aking bag. Tinitigan ko ito sandali. Isang piraso ng bakal na dating sumisimbolo sa aking kulungan. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa sementadong sahig ng parking lot at pinaandar ang sasakyan. Ramdam ko ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa lugar na iyon. Tila ba bawat distansya ay nagdaragdag ng bagong hininga sa aking dibdib. Sa rearview mirror, nakita ko ang imahe ng ospital na unti-unting lumiliit. Doon, naiwan ng isang asawang walang pera at isang biyanang haharap sa patong-patong na kaso. Ang huling halahak ay hindi nanggaling sa kanila, kundi sa isang babaeng akala nila ay habambuhay na mananahimik sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang pagguho ay hindi naging maingay. Ito ay naging tahimik, matatag, at walang iniwang kahit anong puwang para sa awa. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng kama ni Koji ay tila isang mabilis na pagbilang ng kanyang natitirang kapalaran. Sa gitna ng madilim na silid ng ospital, ang anino ng aking asawa ay tila isang maliit na bahagi na lamang ng dati niyang makapangyarihang pagkatao. Nakaupo ako sa isang sulok, hindi nakikita, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang mga nanginghinig na kamay, habang pilit niyang inaabot ang kanyang cellphone sa ibabaw ng metal na mesa. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa silid. Nang makuha niya ang telepono, mabilis niyang pinindot ang numero ni Mika. Ang tunog ng pag-vibrate ng device ay nagdulot ng isang kakaibang ritmo sa katahimikan, isang hudyat na ang huling PC na pinanghahawakan niya ay malapit ng maputol. Mika, baby, sagutin mo, bulong ni Koji. Ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. Sa wakas, sumagot ang nasa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang telepono, kaya rinig na rinig ko ang bawat salita. Ngunit hindi ang malambing na boses na inaasahan ni Koji ang bumate sa kanya, kundi ang ingay ng isang mataong lugar, ang anunsyo ng mga flight sa airport, at ang ingay ng mga gulong ng maleta sa sahig. Koji, bakit ka pa tumatawag? Busy ako. Malamig na sabi ni Mika. Baby, kailangan ko ng tulong. Si Keiko, kinuha niya ang lahat. Naka-freeze ang accounts ko. Hindi natuloy ang surgery. Kailangan kita rito. Pagsusumamo ni Koji. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisingi. Isang matalim na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pangungutya na tila ba nanggagaling sa isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Kailangan mo ako? O kailangan mo ang pera ko? Koji, let's be real. I'm already at the departure area. My flight to Hong Kong is in 30 minutes, sabi ni Micah. At ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang pag-asa ni Koji. And about the baby? There is no baby. I invented that because I knew you were stupid enough to believe it, just to get your hands on Keiko's wealth. Na yung wala ka ng pera, bakit pa ako mananatili sa isang talunang gaya mo? Ano? Pero, mahal mo ako, di ba? Mika, please, hiyaw ni Koji. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding bangungot ng katotohanan.
Ang mahal ko ay ang lifestyle na ibinibigay mo, hindi ang isang lalaking kasing hina mo. Huwag mo na akong hahanapin. Goodbye, Koji. Good luck sa mabulok mong kidney. Ang huling mga salita ni Mika bago ang tunog ng pagkakaputol ng tawag ay bumalot sa buong silid. Nabitawan ni Koji ang cellphone. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa sementadong sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Nagsimula siyang humagulgol. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. Hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa sampal ng katotohanang ang lahat ng kanyang itinaya ay nawala sa isang iglap. Dahan-dahan akong tumayo mula sa dilim at lumapit sa kanyang kama. Ang tunog ng aking sapatos ay lumilika ng isang mabigat na presensya. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hiya. Keiko? Narinig mo ba? Nauutal niyang tanong. Hindi ako sumagot agad. Kinuha ko ang isang bote ng tubig sa mesa at dahan-dahang binuksan ito. Pinanood ko ang daloy ng tubig habang ibinubuhos ko ito sa isang baso. Ang bawat patak ay tila isang paalaala ng bawat sakripisyong ibinigay ko sa kanya na nauwi sa wala. Masakit ba, Koji? Ang traidori ng taong inakala mo magliligtas sa'yo? Mahina akong sabi. Ang boses ko ay walang kahit anong bakas ng awa. Yan ang naramdaman ko sa loob ng 7 taon habang unti-unti niyo akong pinapatay sa mga kasinungalingan niyo. Love, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ikaw lang ang kailangan ko. Pilit niyang inaabot ang aking kamay, ngunit mabilis akong umiwas. Hindi mo ako kailangan, Koji. Kailangan mo lang ng taong magbabayad ng utang mo. Pero huli na ang lahat. Tinitigan ko siya ng matagal. Tila ba binabasa ko ang bawat linya ng kanyang pagdurusa? Alam ko ang bawat galaw niyo simula pa noong unang araw. Hinayaan ko lang kayong maniwala na nanalo kayo para mas masarap ang pakiramdam kapag ang lahat ay binawi ko na. Itinapon ko ang natitirang tubig sa baso sa sahig, mismo sa harap ng kanyang mga paa. Ganyan ang pag-ibig mo, Koji. Sayang. Walang halaga. At ngayon, habang mabilis na tumitibok ang monitor na yan, isipin mo kung sino ang mananatili sa tabi mo. Wala si Mika. Wala si Mama Remedios dahil abala siya sa pagtatago sa mga pulis. At ako. Ako ang taong hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Keiko, please! Huwag mo akong iwan dito! Mamamatay ako! Hiyaw niya habang pilit na bumabangon, ngunit ang mga tubo sa kanyang katawan ang pumipigil sa kanya. Ang mamatay ay madali, Koji. Ang mabuhay nang may pagsisisi habang pinapanood ang tagumpay ng taong tinraidor mo. Iyon ang tunay na parusa. Sabi ko bago dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang imahe ni Koji na nag-iisa sa gitna ng malamig at puting silid ay ang huling alaala na itatago ko. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging ang matamis na lasa ng hustisya ang nananatili sa aking dila. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay naging huling tuldok sa aming kwento. Sa labas, ang sikat ng buwan ay maliwanag. Tila ba binabasbasan ang aking bagong simula? Malamig ang hangin ng hangin sa loob ng courtroom. Isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa bigat ng hustisya na nakabitin sa bawat sulok ng silid. Ang amoy ng lumang kahoy at mga dokumento ay tila naging pabango ng aking paglaya. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Santillan. Ang aking likod ay nananatiling tuwid, tila isang haligi na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa kabilang panig, nakita ko si Koji. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang muka ay mas lalong namumutla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa tabi niya ay si Mama Remedios, na nakasuot ng itim na tilaba. Nagluluksa na siya kahit buhay pa ang kanyang anak. Hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa tahimik na panalangin. O marahil ay mga sumpa na para sa akin. Nagsimimalang paglilitis.
Ang bawat salita ng prosecutor ay tila mga bala na tumatama sa pader ng mga kasinungalingan ni Koji. Inilatag ni Attorney Santillan ang lahat ng ebidensyang nakalap namin sa loob ng maraming buwan. Ang mga bank statements na nagpapatunay ng paglilipat ng pera sa MB Enterprises, ang mga voice recordings ni Koji at Micah, at ang pinakamahalaga, ang dokumento ng Project New Life. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang naging biktima ng pinansyal na panloloko. Madiing sabi ni Attorney Santillan habang nakatingin sa uwis. Siya ay biktima ng isang sistematikong psychological abuse at tangkang pagpatay sa pamamagitan ng sapilitang medical na operasyon para sa pansariling pakinabang ng nasasakdal. Tumayo si Mama Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na umaarte sa harap ng korte. Your Honor, huwag kayong maniwala sa kanya. Matanda na ako, may sakit ako sa puso. Ang babaeng yan ay walang puso. Gusto niyang mamatay ang asawa niya dahil sa sobrang gahaman. Tiningnan ng judge ang matanda sa itaas ng kanyang salamin. Ang tunog ng pag-ubo ni Remedios ay tila isang sirang plaka na hindi na pinapakinggan ng sinuman. Maupo kayo, Mrs. Remedios. Ang korte ay tumitingin sa ebidensya, hindi sa emosyon. Nang dumating ang sandali para sa aking testimonya, tumayo ako ng may dignidad. Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Sa bawat tanong ng abogado, ang aking sagot ay diretso, lohikal, at puno ng katotohanan. Isinalaysay ko ang 20 taon ng aking pananahimik, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa sarili kong pagbangon. Your Honor, ang tanging hinihingi ko ay ang maibalik sa akin ang buhay na ninakaw nila. Sabi ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng walang panghinginig. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa kanila, kundi tungkol sa pagbawi ko sa aking sariling dangal. Lumipas ang ilang oras ng tensyon, ang tunog ng mga papel na kinakalikot, at ang bulungan ng mga tao sa gallery ay tila naging isang background noise na lamang. Hanggang sa dumating ang huling hatol. This court finds the defendant Koji guilty of estafa through falsification of commercial documents and psychological violence under RA 9262. The petition for annulment is hereby granted. All properties inherited by the plaintiff remain solely hers, and all joint assets are awarded to the plaintiff as restitution for damages. Ang tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa mesa ng huwis ay naghudyat ng katapusan ng aking 20 taon na pagkakakulong. Ang bawat bagsak nito ay tila isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Koji. Case closed. Ang huli salita ng judge. Napahagulgol si Remedios. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa upuan habang pilit na inaabot ang kanyang anak. Si Koji naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa armrest ng wheelchair. Wala nang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat hakbang niya palabas ng korte ay patungo na sa isang selda. Dahil sa tindi ng kanyang sakit, ang ospital ng kulungan ang magiging bagong tahanan niya. Lumakad ako palabas ng courtroom. Ang tunog ng aking sapatos sa marble na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagdating ko sa malaking pintuan, huminto ako sandali at kinuha ang aking itim na salamin. Itinaas ko ang aking mukha at hinayaang tumama ang sikat ng araw sa aking balat. Napakasarap ng pakiramdam ng kalayaan. Isang kalayaang binayaran ko ng bawat patak ng aking pasensya. Sa dulo ng mga hagdanan, may isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan. Nakasuot siya ng maayos na barong, ang kanyang buhok ay may bahid na ng puti, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang puno. Ang aking puso ay bahagyang kumaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Siya si Mr. Aris Valdez, ang dating business partner ni Papa na matagal nang nawala sa eksena dahil sa mga paninira ni Koji noong una. Siya ang secret ally na nagbigay sa akin ng mga dokumentong hindi ko inakalang umiiral pa. Keiko, tawag niya.
Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Tapos na ang laban. Oras na para muling itayo ang legacy ng iyong ama. Ngumiti ako sa kanya, ang unang tunay na ngiti na nagmula sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa likod, sa gusali ng korte, kung saan iniwan ko ang lahat ng basura ng aking nakaraan. Ang bawat alaala ng sakit ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Wala nang bangungot. Wala nang takot. Ang bawat hakbang ko ngayon ay patungo sa isang buhay na ako mismo ang magdidesenyo. Maliwanag at presko ang hangin sa loob ng aking bagong opisina sa itaas na palapag ng Valdez-Keiko Heritage and Innovations. Ang amoy ng bagong pintura at mga mamahaling kasangkapan ay tila nagsisilbing bango ng aking muling pagsilang. Wala na ang pangalang Koji sa bawat sulok ng aking gusali. Wala na ang anino ng isang taong pilit akong ibinaon sa limot sa loob ng 2 dekada. Ngayon, ang bawat disenyo na lumalabas sa aking mesa ay sumasalamin sa aking tunay na kakayahan. Matibay, elegante, at hindi kayang tibagin. Tinitigan ko ang aking sarili sa malaking salamin na nakasabit sa pader. Nakasuot ako ng isang itim na silk suit at sa aking mga tainga ay nagniningning ang mga hikaw na brilyante na ako mismo ang bumili gamit ang aking sariling kinita. Hinawakan ko ang aking mukha. Wala na ang mga bakas ng pagod at takot. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng may ganap na kontrol sa kanyang kapalaran. Miss Keiko, narito na po ang ulat mula sa ating investigador tungkol sa pamilyang pinagmamasdan nyo. Pumasok ang aking secretary nang walang anumang ingay. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo. Inilapag niya ang isang folder sa aking mesa. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may mga litrato ni Mama Remedios. Wala na ang kanyang mga mamahaling suot at alahas. Nakita ko siyang nakaupo sa isang plastik na silya sa harap ng isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Bit-bit ang isang basong kape habang nakatitig sa kawalan. Ang mga kamag-anak na dati ay humahalik sa kanyang kamay ay tuluyan na siyang tinalikuran nang malaman nilang wala na siyang pera at may mga kasong fraud na nakabitin sa kanyang pangalan. Ang hiya na kinatatakutan niya ay naging kaisa-isang kasama niya sa bawat gabi. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang paniningil ng tadhana ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari kong ibigay. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang foundation para sa mga kidney patients. Nagbigay ako ng malahing donasyon, hindi para kay Koji, kundi para sa mga taong tunay na nangangailangan at walang kakayahang pambayad. Habang nakikipag-usap ako sa mga doktor, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang pagtulong ay hindi na isang obligasyong ipinilit sa akin, kundi isang desisyon na nanggagaling sa aking kalayaan. Bago ako umuwi, may isang itim na envelope na iniabot sa akin ang aking security guard. Nanggaling ito sa National Penitentiary. Miss Keiko, sulat daw po galing sa isang bilanggo, sabi ng guard. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan at binuksan ang sobre. Ang sulat ay mula kay Koji. Ang kanyang sulat kamay na dati ay matatag ay naging nanginginig na at halos hindi mabasa. Keiko, alam kong wala na akong karapatang humiling sa'yo. Ngunit sa bawat gabi na dumadaan, ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng selda at ang hapdi ng aking mga kasalanan. Mamamatay na ako, Keiko. Sabi ng mga doktor dito, ilang linggo na lang ang itatagal ko. Patawad. Patawad sa lahat. Gusto ko lang marinig ang boses mo sa huling pagkakataon bago ako mawala. Yun na lang ang kailangan ko para makatulog ng mahimbing. Tinitigan ko ang sulat ng matagal. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Kinuha ko ang aking lighter sa loob ng bag. Ang maliit na apoy na lumabas mula rito ay tila sumasayaw sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Inilapit ko ang dulo ng papel sa apoy. Pinanood ko kung paano dahan-dahang nilamon ng apoy ang bawat salita ng kanyang pagsusumamo.
Ang usok ay mabilis na naglaho sa hangin, kasabay ng huling bakas ng koneksyon ko sa kanya. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong may halaga pa, bulong ko sa hangin. Para sa akin, Koji, isa ka na lamang abo ng kahapon. Pinaandar ko ang sasakyan at nagmaneho patungo sa aking bagong tahanan, isang penthouse na nakaharap sa dagat. Ang bawat ilo ng lungsod ay tila nagbibigay pugay sa aking tagumpay. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa anino ng kanyang asawa. Ako na ang liwanag na nagdidikta ng aking sariling daan. Sa malayo, narinig ko ang mahinang pag-ugong ng mga alon sa pampang, isang tunog na nagpapaalala sa akin na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. At ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang ng aking katatagan. Bukas, muli akong gigising ng may ngiti dahil alam ko na ang bawat segundong lumilipas ay akin na, buong buo at walang bahid ng pagsisisi. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa mahabang pasilyo ng prison hospital ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa malamig na semento. Ang amoy ng luma at maruming paligid ay humahalo sa amoy ng mga gamot, isang atmosfera na malayo sa marangyang buhay na dating kinagisan ni Koji. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang mga mata ng mga gwardiya, ngunit nanatili ang aking tingin sa dulo ng pasilyo. Ito ang huling kabanata, ang huling beses na tatapak ako sa mundo ng lalaking sumira sa aking tiwala. Pagdating ko sa dulo, nakita ko siya sa likod ng rehas ng isang maliit na silid. Ang lalaking dating, nagminingning sa mga party. Ang lalaking akala mo ay pagmamay-ari ang buong Maynila, ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nang marinig niya ang aking pagdating, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Isang pag-asang hindi niya alam ay wawakasan ko rin sa loob ng ilang minuto. Keiko, dumating ka, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang gasgas na papel na kinakaladkad sa sahig. Alam kong hindi mo ako matititiis. Tumayo ako sa harap ng rehas, hindi masyadong malapit para hindi niya ako mahawakan. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan siya ng may halong pandidiri at pormalidad. Huwag kang mag-ilusyon, Koji. Narito ako hindi para damayan ka, kundi para masiguradong selyado ng iyong kapalaran bago ako tuluyang magsimula ng bago kong buhay. Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit. Tila binabasa ko lamang ang isang ulat ng panahon. Patawarin mo ako, Keiko. Nagmamakaawa ko. Ibigay mo na sa akin ang kapayapaan bago ako mawala. Pilik niyang iniunat ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Patawad? Ang kapayapaan ay para sa mga taong naging tapat. Sa tingin mo ba, ang 20 taon ng aking pagpapakapagod at ang tangkamang pagkitil sa buhay ko ay mabubura ng isang salita? Hindi kita pinatawad dahil mabait ako, Koji. Kinalimutan na kita dahil wala ka ng halaga sa akin. Mas mababa ka pa sa alikabok sa ilalim ng sapatos ko. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Ang mga luhang dati ay ginagamit niya para paikutin ako. Ngunit ngayon, wala na itong epekto. Oh, bago ko malimutan, dagdag ko habang kinukuha ang isang maliit na diary sa aking bag. May balita tungkol sa iyong mahal na Micah. Nahuli siya sa Dubai dahil sa isa pang investment scam. Doon siya mabubulok sa isang selda na mas malala pa rito. Mukhang ang Project New Life na pinangarap nyo ay natuloy nga, pero sa loob ng rehas. Isang malakas na ubo ang kumawala sa dibdib ni Koji, kasabay ng isang hiyaw ng pagsisisi na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng emosyon, ngunit nanatili akong nakatayo. Pinapanood ang kanyang paghihirap nang walang anumang kaba. Tapos na tayo, Koji, sabi ko habang tumatalikod. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay naibalik ko na sa kumpanya. Ang bawat luhang inaksaya ko ay naging puhunan ko
para maging ganito katatag. Mamatay kang mag-isa habang iniisip ang lahat ng kayamanan at pag-ibig na tinapon mo para sa wala. Keiko! Keiko, wag! Pakinggan mo ako! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog ng desperasyon na pilit humahabol sa aking bawat hakbang. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang bawat bagsak ng aking sapatos ay tila isang musika ng kalayaan. Paglabas ko ng pinto ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabate sa akin. Malinis ang hangin, malawak ang langit. Pagdating ng gabi, nakatayo ako sa banig ng aking bagong penthouse. Hawak ko ang isang baso ng mamahaling wine, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting hiyas sa kadiliman. Wala nang ingay ng pag-aaway. Wala nang bigat ng pagtataksil. Ininom ko ang huling patak ng alak at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Ramdam ko ang tibok ng aking puso, ang aking malusog na puso, at ang aking malusog na bato na nananatili sa loob ng aking katawan. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa aking dibdib. Ang huling halahak ay hindi naging malakas. Ito ay isang tahimik na ngiti sa dilim, isang deklarasyon na sa dulo ng lahat, ang katuwiran at ang matatag na puso ang laging nagwawagi. Ngayon, magsisimula na ang tunay na buhay ni Keiko, isang buhay na walang anino, walang tanikala, at puno ng rurok ng tagumpay. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang huling bumagsak ang martilyo ng hustisya sa loob ng korte. Ngayong umaga, hindi ang ingay ng lungsod ng Maynila ang gumising sa akin, kundi ang banayad na huni ng mga ibon at ang malamig na simoy ng hangin sa isang maliit na harden dito sa Kyoto, Japan. Ang mga cherry blossoms ay nagsisimula ng mamukadkad, ang kanilang mga talulot na kulay rosas ay dahan-dahang nalalaglag sa damuhan. Tila ba mga munting paalala na ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang bago at mas magandang yugto. Nakatayo ako sa gitna ng harden. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang bigat sa aking mga balikat. Wala na ang kaba na dati ay palaging nakabuntot sa bawat hininga ko. Tumingin ako sa aking mga kamay. Hindi na ito nanginginig. Ang bawat daliri ko ay matatag na humahawak sa isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapailan lang sa hangin. Tila ba isinasama ang mga huling bakas ng aking nakaraan. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Attorney Santillan. Maikli lamang ang nakasulat. Koji passed away peacefully in the prison hospital last night. No one claimed the body, so the state will handle the remains. Mrs. Remedios was nowhere to be found. Ipinikit ko ang aking mga mata. Akala ko ay makakaramdam ako ng matinding tuwa o marahil ay isang bahid ng lungkot. Ngunit wala. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang libro na sa wakas ay natapos ng basahin at nailagay na sa istante. Ang pangalang Koji ay hindi na isang sugat sa aking puso, kundi isa na lamang lumang salita na wala ng kahulugan. Ang kanyang pagkamatay ay ang huling tuldok sa isang mahaba at masalimuot na pangungusap. Napansin ko ang isang maliit na batang lalaki na naglalaro sa di-kalayuan. Nadapa siya sa damuhan at bahagyang naluha. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, lumuhod sa kanyang harap at inabot ang isang maliit na panyo. Nang tumingin siya sa akin at numiti ng may pasasalamat, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Ang aking kakayahang magmahal at magmalasakit ay hindi pala tuluyang namatay. Natutunan ko lang itong itago para sa mga taong karapat-dapat. Naupo ako sa isang bangkong kahoy at pinanood ang unti-unting pagtaas ng araw. Sa loob ng 20 taon, inakala ko na ang aking halaga ay nakadepende sa kung gaano ako karaming kayang ibigay at isakripisyo. Ngunit mali ako. Ang tunay na halaga ng isang babae
ay nasusukat sa kanyang lakas na talikuran ang mga bagay na pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkapanalo sa korte o ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na hustisya ay ang paggising sa umaga na ang tanging iniisip mo ay ang sarili mong kaligayahan. Ininom ko ang huling patak ng aking tsaa. Ang lasa nito ay mapait sa simula, ngunit may matamis na iniwang bakas sa aking dila. Tila ba ang mismong buhay na aking tinahak? Tumayo ako at nagsimulang maglakad patungo sa labas ng harden. Sumasabay sa daloy ng mga tao sa kalsada. Wala nang nakakakilala sa akin dito. Hindi na ako ang martir na asawa ni Koji. Hindi na ako ang babaeng pagkakaitan ng buhay. Ako si Keiko, isang arkitekto ng aking sariling tadhana. Isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na kasing ningning ng brilyante. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang banayad na haplos ng sikat ng araw sa aking mukha. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiti na puno ng pag-asa, kapayapaan, at rurok ng tagumpay. Ang hangin ay humihihip ng malakas. Tila ba itinataboy ang lahat ng alikabok ng kahapon. Malaya na ako. At sa wakas, ang aking buhay ay akin na.